World Health Organization nagbabala laban sa pagpapaluwag ng quarantine restrictions sa Pilipinas. Dalawang OFWs na nabakunahan kontra COVID-19 nagpositibo sa virus sa Pilipinas. Pangulong Duterte pwedeng turukan ng COVID-19 vaccines ayon sa kanyang doktor. Senator Go naman kinumpirmang hinihintay pa ang bakunang akma sa medical condition ng Pangulo. Ang Gamaleya naman nangangailangan pa ng GMP certification para makakuha ng emergency use authorization sa Sputnik 5 ayon yan sa FDA. DepEd giniit na nakasalalay sa desisyon ni Pangulong Duterte ang pagbabalik ng face-to-face classes. Samantala mga kabrigada, ang C-130 plane na i-turn over na po ng US sa Pilipinas. At mga mangingisda papayagan sa Taal Lake sa loob ng limitadong oras ayon sa NDRRMC. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Biyernes mga kabrigada, February 19, 2021. At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, halos hindi po gumagalaw ang Tropical Storm Auring sa may bahagi ng Philippine Sea sa silangan ng Mindanao. Kaninang alas 4 po ng madaling araw ay huling namataan ang Auring sa layong 595 kilometers silangan timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglayang lakas ng hangin naabot sa 75 kilometers kada oras at bugso na pumapalo sa 90 kilometers kada oras. Nagbabala ang Pag-asa na magdudulot ito ng mahina hanggang katamtaman na kung minsan ay malakas na buhos ng ulan sa Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao del Norte. Sa ngayon ay nakataas po ang signal number 1 sa Davao Oriental, eastern portion ng Davao de Oro, southeastern portion ng Agusan del Sur at sa southern portion ng Surigao del Sur. Sinabi ho ng Pag-asa na posibleng mas marami pang lokalidad sa Caraga at Davao Region ang pwedeng mapasailalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa susunod na bulletin at pwede pang umabot sa Signal number 2 ang pinakamataas na wind signal. Samantala, asahan naman ang maulap na kalangitan na may kasamang pagulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, mga probinsya po ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon na apektado naman ng Northeast Monsoon. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ay asahan po ang maaliwalas na panahon na may tsansa ng pulu-pulong pag-ulan. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tanggap na tayo ng report. Ang World Health Organization nagbabala laban sa pagpapaluwag ng quarantine restrictions sa Pilipinas. Si Brigada Jen Bayot sa Balita. Brigada Jen, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nagbabala ang World Health Organization na posibleng makaranas ang Pilipinas ng upsurge sa COVID-19 cases sakaling ipatupad ang mas maluwag na quarantine restrictions sa buong bansa. Sinabi ito ng WHO matapos na irekomenda ng National Economic and Development Authority kay Pangulong Rodrigo Duterte na ilagay sa mas maluwag na Modified General Community Quarantine ang buong Pilipinas para matugunan ang tumataas na antas ng kagutuman. Ayon kay WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe, base sa sitwasyon ngayon at sa kumakalat na variants ng COVID-19 ay posible ang upsurge ng mga kaso sa mas maluwag na quarantine restrictions. Ipinunto ni Rabindra na matatagalan pa ang Pilipinas bago nito mabakunahan ang malaking bahagi ng populasyon. Iginit ng opisyal na nauunawaan nila na nahihirapan na ang ilang sektor, ngunit kailangan muna anyang mapag-isipan ng mabuti ang bawat
restriction o measure bago ang implementasyon nito. Yan ang report hatid ng Guard C Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito si Brigada John Bayo at ang Brigada News of Philippines, the Music News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, yun pong dalawang OFWs na nabakunahan kontra COVID-19 ay nagpositibo sa virus dito sa Pilipinas. Si Brigada Maricar Sargan sa balita. Brigada Maricar, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inanunsyo ng Department of Health na nagpositibo sa virus ang dalawang overseas Filipino workers na naturukan na ng COVID-19 vaccine sa abroad. Ayon kay DOH Central Visayas Chief Pathologist Dr. Mary Jean Loreche, kabilang sa dalawang OFWs ang 43 anyos na lalaki mula Mandawi City na nabakunahan ang dalawang doses ng Sinopharm vaccine ng China sa United Arab Emirates at ang 25 anyos na babae mula Canada na naturukan ng isang dose ng COVID-19 vaccine ng Pfizer. Sinabi ng DOH na dumating sa Cebu ang balikbayan mula UAE noong January 5 at sumailalim sa 14-day quarantine. Hindi na naswab ang lalaki dahil dumaan na ito sa 14 na araw na quarantine, ngunit nang pasakay na dapat ito sa kanyang return flight papuntang UAE ngayong buwan, napag-alaman na positibo ito sa virus at siya ay asymptomatic. Ipinaliwanag naman ni Loreche na ang pagbabakuna ay hindi nangangahulugan na hindi na mahahawaan ng tao ng COVID-19. Pero sinabi ng opisyal na nakakatulong ang bakuna para makaiwas ang pasyente sa mas malalang karamdaman. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News of Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Si Pangulong Duterte pwedeng turukan ng COVID-19 vaccines ayon sa kanyang doktor. Senador Go naman kinumpirmang hinihintay pa ang bakunang akma sa medical condition ng Pangulo. Si Brigada Lay Baguio sa balita. Brigada Lay, ibrigada mo! Brigada Live Report. Kinumpirma ni Senador Christopher Bongo na hinihintay na lamang nila ni Pangulong Rodrigo Duterte na dumating sa bansa ang safe at effective na bakuna kontra COVID-19. Sinabi ni Go na batay sa pag-uusap nila ng doktor ng Pangulo, handa naman ang Pangulo sa pagtanggap ng bakuna, bagamat mamimili pa sila kung ano ang akma sa edad nito. Ginit din ni Go na kailangang tingnan ng mga doktor ng Pangulo kung ano ang akma sa kanyang medical condition bago sila magpasya kung anong bakuna ang gagamitin. Ayon kay Go, kabilang sa mga darating na bakuna sa bansa ay gawa naman ng Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac at Novavax. Tiniyak naman ni Go na handa silang isa publiko ni Pangulong Duterte ang kanilang pagpapabakuna, kasabay naman ng paglilinaw na ayaw nilang mauna dahil mas dapat unahin ng mga frontliners at mahihirap na kababayan, pero para makuha ang tiwala ng publiko ay sila na ang unang sasalang sa vaccination program ng pamahalaan. Yan ang report katuwang ang NutriCleanse Herbal Capsule, Linis Chan, Sexy Chan. Para sa Brigada Balita Nationwide sa umaga, ito si Brigada Lay Baguio ng Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, hindi pa naiisyuhan ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization ang Gamaleya na nagdevelop po ng COVID-19 vaccine na Sputnik 5 dahil hindi pa nakakakuha ng good manufacturing practice ang Russian Research Institute. Sa pagdinig po ng House Committee on People's Participation, ay sinabi ho ni FDA Director General Eric Domingo na kinakailangan ng GMP para matiyak ang consistency ng kalidad ng bakuna. Ipinaliwanag ni Domingo na ito ang magtitiyak na pareho ang gagamitin na vials sa mga ginamit naman sa mga pag-aaral. Sinisigurado rin sa ilalim ng GMP na mapapanatili ang kalidad at stability ng bakuna mula sa biyahe hanggang sa makarating ito ng Pilipinas. Brigada Balita. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, lumampas na sa 555,000 mark ang COVID-19 infection sa Pilipinas matapos may ulat ng Department of Health ang 1,744 na bagong kaso. Ito nang ika-6 sa magkakasunod na araw na mas konti sa 2,000 ang karagdagang bilang ng COVID-19 cases. Sa kabuuan ay umabot na sa 555,219
163 ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa, kabilang na ang 31,115 na aktibong kaso. Hindi pa kasama sa nasabing tala ang resulta ng 6 na laboratorio na bigong makapagsumite ng kanilang datos sa itinakdang oras. Samantala makikita rin sa tala ng DOH na nasa 11,673 na ang death toll ng bansa, kabilang ng panibagong 76 na fatalities. Kasama naman sa naturang bilang ang 68 kaso na unang napaulat bilang recoveries, ngunit na-reclassify bilang death matapos ang final validation. Samantala mga kabrigada, tumaas din ang recoveries sa 512,375 matapos naman ang paggaling ng 412 na karagdagang pasyente. Brigada Balita. Tiniyak naman ni Department of Education Secretary Leonor Briones na patuloy na mabibigyan ng update si Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa iba't ibang developments upang makagawa ito ng desisyon sa posibleng pagbabalik ng face-to-face classes. Ayon kay Briones, irerekomenda nila sa Pangulong 4 na policy choices na pwedeng maging basihan ng pasya nito oras na makipagpulong siya sa mga miyembro ng gabinete. Kabilang naman sa mga kondisyon ng pagbabalik po ng face-to-face classes ay ang approval ng concerned local government units, consent ng mga magulang, availability ng maayos na pasilidad at kaligtasan sa transportasyon. Ipinunto pa ng kalihim na naiiba ngayon ang sitwasyon dahil binawi ng Pangulong utos nito na masimula ng pilot test ng face-to-face classes sa December nitong nakaraang taon matapos naman ang paglaganap ng UK variant ng COVID-19. Brigada Balita. Mga kabrigada, C-130 plane na i-turn over na po ng US sa Pilipinas. Si Brigada Ernie Napukaw sa balita. Brigada Ernie, ibrigada mo. Brigada Live Report. Formal nang nailipat ng Estados Unidos sa pangangalaga ng Pilipinas ang C-130 plane na bahagi ng efforts ng bansa para sa military modernization. Dumalo sa turnover ceremony si Defense Secretary Delfin Lorenzana, US Ambassador to the Philippines John Lo, Armed Forces Chief of Staff General Cirilito Sobihana at iba pang mga opisyal. Inaasahan na palalakasin ng aircraft ang kakayahan ng bansa sa heavy airlift para sa movement ng mga tropa at cargo. Sinabi ni Lorenzana sa kanyang talumpati sa seremonya na pro ng bansa sa natural calamities dahil sa lokasyon at topografiya nito. Dahil dyan ay mahalagaan niya para sa Air Force ng Pilipinas na mapalakas ang kakayahan nito sa humanitarian assistance at disaster response operations sa lahat ng oras. Samantala, inihayag naman ng Department of National Defense na natanggap ng Pilipinas ang C-130 Hercules na transport aircraft sa pamamagitan ng grant na nagmula sa US Defense Security Cooperation Agency. Una ito sa dalawang C-130 Hercules aircraft na nagkakalaga ng 2.5 billion pesos. Mula sa nasabing presyo ay nasa 1.6 billion pesos lamang ang ibabayad ng Pilipinas habang ang nananatiling halaga ay sagot na ng Washington. Yan ang report natin ng Yamivit, ang multivitamins ng Batang Lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, inanunsyo po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na papayagan ang mga mangisda sa Taal Lake sa loob lamang ng limitadong oras dahil sa banta ng phreatic eruption ng Bulkang Taal. Ayon sa NDRRMC, papayagan po ang mga mangisda na pumasok sa lawa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Sinabi pa ng ahensya na kailangan muna ng mga mangisda na magparehistro bago mapayagan ng mga itong makapasok sa Taal Lake. Brigada Balita. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, pumalo na po sa mahigit 110.1 million ang bilang ng COVID-19 cases sa buong mundo. Base yan sa tala ng Johns Hopkins University. Base sa datos ng universidad, ay umabot na sa mahigit 2.4 million ang mga nasawi dahil sa sakit na dulot ng COVID-19 habang lampas 62 million naman ang mga gumaling. Pinakaapektadong bansa pa rin ang US na nagtala ng mahigit 27.8 million na kaso.
Sumunod naman ang India na nagrehistro ng mahigit sa 10.9 million na infections. Sa Brazil naman ay umabot na sa mahigit 9.9 million ang bilang ng mga tao na nagpositibo sa naturang virus. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Biyernes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.45. Sa Canadian dollar 38.22. Singaporean dollar 36.53. Sa British pound 67.81. Bahrain dinar 129.13. Sa euro 58.60. Saudi riyal 12.92. Chinese yuan 7.47. At sa Japanese yen sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.